masyadong mabigat yung pag Ma-under siya, diba? Pero yung sabihin Pag naging 2-0 na, ka, hindi naman daw gano'n siya kadaling 20 ka na, papatayin. pag naging 2-0, Oo, may mark sa kanya na ibibigay para hindi siya ganun kaagad patayin. Tapos, kung emergency technique ka, before pa nun, yung reason kung bakit siya papatayin ng mga kasabong sa kanya kasi nanggal sa kanya yung sinupaulit yung lupa. Una, sinupaulit yung lupa sa time ni Adan. Tapos, pangalawa yung sa time niya. Pakibasa po yung Genesis 3:17 to 18. Genesis 3, verse 17. And unto angels said, because thou hast taken unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, thou shalt not eat it of it. Cursed is the ground for thy sake, so shalt thou eat of it all the days of thy life. Verse Once also and faithless shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. Yun yung first, yun yung unang pagsumpa sa lupa. Tapos yung pangalawa naman, sa, kabayaran ng kasalanan ni Cain dahil yung dugo ng kapatid niya na punta sa lupa, sinuka ulit yung lupa. Yung pagbibigay na sa kanya ng marka, sabi niya, dahil nga dun sa takot niya, napapatayin siya, yung Diyos na nagkaroon ng pangako sa kanya na hindi siya makapatay agad. Tapos, sevenfold na paghihiganti daw yung ibibigay dun sa papatay sa kanya. Tapos, nagbigay ng mark yung Diyos sa kay Cain na hindi nga siya papatay agad. Tapos, yung sabi ni Balagan, yung una, binigay sa kanya yung physical strength, yung size. Sa kanila pwede rin ba magturo yung babae? Tapos yung pangalawa yung intellect niya na Hindi, ano lang naman yung basic. Saka ano, parang may study din. yung una, yung physical na. Tapos yung pangalawa yung intellect, yung katalinuhan. Tapos, yung pangatlo yung pagiging madaya. Kasi, since matalino siya, kaya niyang i-dayan yung mga gustong pumatay sa kanya. Tapos, sabi niya, yung sa physical, kung halimbawa doon si Adan, 6 foot siya, si Cain, 7 foot, 1 foot yung lamang niya kay Adan. Tapos, kasi yung serpent daw, isang lumalawing na siya, parang malaki yung build niya. So, nakuha niya yung law of reproduction, yung, kung ano yung, parang pinagmulan, siya rin daw yung bunga. Tapos, sabi pa ni Brother Dan, yung mga giants daw, before the flood, nag-exist na. Tapos, sila yung, resulta daw ng intermarriage sa lahi ni Cain at saka ng Sethite. Yung mga anak ni Cain at saka anak ni Malinaw din yung video niya na te. Tapos yung pure Cainite daw, sa lahi nila, nag-end daw sila sa Lamech, Jabal, saka si Tubal Cain. Sila yung descendants ni Cain. Tubal Cain. Yan. Lamech, di ba? Salamat. Ito na yun, te. Sino ba si Lamech? Ate, sa lahi ni Cain. Meron din yan sa lahi ni Ate.
Si Jubal. Sila yung mga pure finite, yung ano po, mga giant. Sa kanila nagsimula yung mga giant. Bali yan, parang ako ni Steve, kasi ang tatay nila si Labi. Yun. Tapos, Pagkabasa ko pa naman dun lamig. Naalala ko talaga si Mian. si Cain daw, sabi ni Vargan, tinuruan siyang mag-worship. Kasi sa panahon nila, yung, halimbawa, kung sino yung pinakanulo mo, yun yung matuturo siya kung paano sa kanila. Si Cain, marunong siya, sabi ni Brother God, imposible hindi niya yung tinuro sa mga, sa mga descendants niya. Pero ang ginawa ng mga descendants niya, since ayaw nilang gawin yung tamang way ng pagsamba, gumawa lang sila ng mga rebulto, tapos yun yung mga simulan ng mga idol. Kasi ano sila yung mga, yung gumagawa sila ng mga metal, ng mga image, tapos kinakabit daw nila din yung pangalan ng Diyos, kasi yun yung sinasamba nila. Parang hindi siya yung way na tama na tinuro sa kanya. Tapos, sabi pa niya dito, sabi ni Brother Guy, Zero niya. Mas maganda yun. Ito na siya. ayun, sa panahon ni Enos, na si Enos anak siya ni Cain. Sa panahon niya, lalong lumala yung walang nga lang yung salita ng Diyos. Tapos, Stop ko na? lalo na daw nung